Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Toki Toshi Sports. Yeah! Alright! Itong balitang ito mga kababayan, ako. Palagay ko nakalagpas sa paningin ko to. O hindi ko lang pinansin masyado, no? Lately kasi, itong kilala niyo naman siguro to si Vic Pablo. Okay? Hindi Vic Manuel, ano? Vic Pablo. Okay? Magaling na player to. Player siya ng FEU. Ka-teammate niya yata si Johnny Abariento sa amateur, sa UAAP. Okay. Naglaro si Vic Pablo para, primarily, unang-una yata sa Formula Shell, sa Shell. Tapos, nag-San Miguel din yan, Okay. At, magaling dito. Role player, pero scorer din, sa ilalim. Pare, pagka piniki ang kanyan, kakagat ka, at any rate, nakalagpas siguro itong balitang ito sa akin, hindi ko masyadong pinansin. Bakit po? Ito pa lang si Ira Pablo, nagkaroon pala ng issue sa pagiging courtside player tuloy. Courtside reporter. Okay? Parang it seems like a case of body shaming, if you may call it. Malaking issue kasi ang body shaming na yun. Pagka hindi maganda korte ng katawan mo, lalo na pag babae ka, malaking issue yan para sa babae. Sa lalaki hindi masyado, sa babae yan kasi madalas siya ang tinitingnan sa babae is yung ganda, yung beauty at saka yung figure figure mo, lalo na pagka TV personality ka. Okay? At tulad na nga niyan, yung nangyari kay Ira Pablo pala. Lately ko lang nabalitaan siguro. I was living under the rock, sa ilalim ako ng bato, malaking bato na hindi ko nakita yung balitang yan, o hindi ko na masyado napansin, Pero ngayon papansinin ko dahil nakita ko si Vic Pablo. Anak pala niya yan. Okay? Si Ira Pablo. Ngayon, ano nangyari kay Ira Pablo? Tinanggal siya na sa pagiging courtside reporter sa PBA, after 10 games, 10 coverages or 10 games na pagko-cover niya. After ng 10 games, inalis siya. Hindi na siya pinapasok, hindi na siya pinag-cover. Okay? Bakit ang wika? Meron daw siyang nabalita ng inside reports. Hindi naman daw sa kanya sinabi kasi, Okay? Ang kanyang nabalitaan, mataba raw siya. Hindi raw maganda ang figure niya. Okay? Sa TV, hindi maganda rehistro sa TV. Kung titingnan daw. Ngayon, para sa akin, ito, punta tayo konting, mag-debate tayo ng konti sa sports, Let's talk about body shaming per se. Ako kasi para sa akin yung body shaming yun, Kailan po ba naging requirement ang pagiging mataba, pagiging payat, pagiging medium build, Unless nakasama o kailangan sa trabaho, Pero kung ang gagawin mo lang naman, simpleng trabaho, yun, lalabas sa TV, pwede na pa siguro kung ako, hindi naman na masyadong issue yun. At saka, kung titingnan, ito kasi tinignan ko yung pictures si Ira Pablo, maganda siya, may itsura yung bata. Tsaka hindi naman masyado chubby lang, hindi naman mataba, yung matabang-mataba na parang yung ika nga nila nung 70s, lumba-lumba. Hindi naman siya ganun, Yung masyadong maraming bilbil, yung lumalabas na yung hindi, chubby lang siya. Hindi naman siya malaman lang siya. Hindi naman siya mataba Okay? Hindi ko alam ba naging issue yun doon sa kanyang employment sa pagiging courtside reporter. Para sa akin yun, body shaming yun.
issue yung kanyang figura. Okay? Issue yung kanyang figure sa trabaho niya. Although sabi ni Vic Pablo sa isang interview, naintindihan namin lumalabas sa TV yan, kailangan presentable ka. Pero yung pagiging bang presentable sa akin, yung pagiging presentable ba, kailangan sexy ka, maganda figura mo. Kahit naman chubby kang konti, no? You can be presentable at pwede kang lumabas sa TV. Pambihira kayo, ako, sinusuportahan ko ang TV5, Madalas ako marami akong pinanonood sa TV5, pero kung ganyan ang sukatan ninyo ng pag-hire ng mga tao, malabas sa TV, naintindihan namin kailangan maganda siya, may itsura kaya siguro siya nakuha, maganda siya, may itsura siya. Pero pag isasama nyo pa yung pagiging mataba niya or chubby niya, sa akin wala nang issue yun. Okay? Kinuha nyo nga Tapos, nung nasa gitna na ng laro, in the middle of the game, in the middle of her employment, kung kailan siya nag-e-enjoy, kasi dream daw niya yan pangarap daw niya yan Kung kailan siya nag-e-enjoy, kung kailan siya nagiging masaya sa kanyang trabaho dahil na-fulfill niya yung dream niya, yung pangarap niya, saka nyo puputulin, saka nyo ka-cut short, at walang dahilan na ibinibigay, hindi maganda yon. Okay? Tapos nabalitaan lang niya na mataba siya dahil ayaw palabasin sa TV. No? Hindi maganda yun. Hindi naman magandang employment requirement yun. Okay? Ang halaga, sabi nga nung tatay niya, sabi ni Vic Pablo, is yung information na binibigay mo. Kasi 'di ba deliverer of information 'yun, kung ano nangyayari doon sa bench na ganito, sa team na ganito, ganyan, nagre-report ka. Kung ano yung information na dala-dala mo, paano mo dinideliver effectively sa audience mo. Kaya kinalaman yung figure mo. Kung payat na payat ba, kung payat na payatot ba, very very thin ang nag-a-apply sa inyo, kukunin nyo ba? Para maging patas kayo. Magaling din magsalita. Okay, magaling din mag-courtside reporter. Kung payat ba yon, kukunin nyo ba? Napalagay ko, hindi rin yung kukunin yan. Very discriminatory yung mga ganung palakad. Tutol ako dyan. Naalala ko tuloy yung aking blinag ko na rin po yan, yung body shaming na yan, yung nag-a-apply sa Diamond Hotel, OJT. Okay? OJT pa lang yan, hindi pa employment. Hindi ka pwede ika rito. Hindi ka namin tinatanggap, sabi doon sa nag-a-apply na OJT. Bakit ika? Ang taba mo parang sinabihan pa yata siya face to face na gano'n, Sana kako, hindi na lang sinabi. Sana sinabi na lang, we'll just call you. Wala, may comment, may side comment pa yung taga-HR na na mataba ka Hindi ka pwede rito. Okay? The issue of body shaming in our society is very rampant. Okay? Hindi na bagong bagay yan. At dapat tigilan niyo na yan. Hindi requirement, hindi issue ang figura ng isang tao, kaya mataba man yan, kay payat, sa kanyang employment. Basta magaling, matino. Okay? Maganda nga. Maganda figura, hindi naman marunong makisama. Wala rin. Mas doon na ako sa medyo chubby. Hindi naman mataba lang. Mali. Doon na ako sa medyo chubby. Doon na ako sa... Kahit sabihin mo na, mataba. At least... Or,
Isa doon sa mga recommendations ko doon sa body shaming, huwag nyo na palabasin sa TV. Oo. Pero huwag nyo namang alisin sa kumpanya ninyo. Pagtrabahuhin ninyo rin. Ilipat nyo lang siya ng ibang department o bigyan mo siya ng ibang trabaho. Huwag nyo na ilabas sa TV. Hindi inalis daw siya Inalis na sa TV, inalis pa sa trabaho. Sana na pinapilian ninyo. Huwag nyo namang alisin sa trabaho. Huwag nyo na lang palabasin sa TV kung ayaw nyo at hindi presentable. At eyesore sa TV. Sabi ni, masakit sa tatay yun, sa magulang yun, ano? Siyempre, sasabihin ni Vic Pablo, magaling yung anak kasi anak niya. Kahit naman ako no? Magaling naman yung mga courtside reporter, no, ng PBA. Hindi ka naman makukuha dyan kung hindi ka magaling. Okay? At kung titingnan naman si Ira Pablo ba, maganda naman siya. May itsura. No? Tapos, sabi pa ni Vic Pablo, siya rin daw, jokingly, he said it in jest, na kaya raw naging medyo chubby dahil daw sa kanya, dahil na-spoil daw niya masyado. Yun, pero that's beside the point. Ano na lang yan, biniro na lang niya, no? Pero ang point niya, kailangan presentable, tama kayo, no? Pero hindi sukatan ng pagiging presentable yung figure niya para sa akin, Okay? Kaya kawawa naman to si Ira Pablo at saka yung mga magulang na sumusuporta sa kanya sa pagiging courtside reporter. Okay? Yan, mga kababayan. So, tigilan nyo na yung body shaming na yan, sa mga nanonood. Okay? Pasensya na kayo at baka nakapagsalita ako ng hindi maganda. Pero mali po yan. Okay? Yung body shaming ang tawag dyan, mga kababayan. Yung pagpapahiya dahil sa figura ng tao. Kay payat, kay sobrang payat, kay mataba, kay chubby, kay sobrang taba. O fat, ika nga nila, no? Or stout. Alright? So, yan lang po mga kababayan. Nireactan ko lang po para naman magkaroon tayo ng comment dyan. Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo? Sukatan ba yan sa empleyo? Okay? Sa pag-hire ng mga tao in general, gusto nyo? Or specifically kay Ira Pablo? Okay? Kung nabalitaan nyo na yan, palagay ko, mas nauna pa kayong nakabalita tungkol dyan. Ako, late lang. Sobrang late. October pa nangyari yan. Pero, nung nakita ko, ito pala. Minabuti kung kahit late, mag-deliver ng aking masasabi dyan. Okay? Patuloy po niyo suportahan ang ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, subscribe lang po. Just hit the subscribe button. Like, share, and follow our channel. At ang ating YouTube, Facebook page, Talking Toshi TV. Marami po tayong mga channel under Talking Toshi TV. Isa na po itong Talking Toshi Sports. At patuloy po niyo panoorin ang ating mga YouTube videos na ina-upload sa Twi na, mga kababayan, bilang pagsuporta sa ating mga advokasya sa sports at tinatalakay na mga topics sa sports. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Paalam po.